Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, naganap na ang dapat maganap. Nangyari na ang dapat mangyari. Ipinwesto, pinili, inappoint na ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito hong si Secretary ho ng DOJ na si Boying Crispin Remulla, mga kababayan. Okay, magmula ho rito sa ating munting YouTube channel na Chris Ulo, ay binabati ho natin na si Sec Boying Crispin Remulla bilang bago hong ombudsman, mga kababayan. Okay, napaka-importante, napaka-makapangyarihan ho nitong pwestong ito. Itong ombudsman, kita nyo naman ho itong si Senadora Amy Mangusin. Amy Mangusin tuloy. Amy Marcos, nagsampa ho kasi yan ng kaso dito kay Sec Boying Remulla. Kaso ho, ibinasura rin ho ng ombudsman, yung acting ombudsman na inupo muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Gumawa pa nga ng istorya yan si Amy Marcos, kesyo raw pinipressure, tinatakot, inuoperan daw ng pera. Kaya niya naman siyempre sinasabi yan para pag binasura ho yung isinampa niyang kaso kay Boying Remulla, hindi naman nakakahiya. Para lumalabas kunyari itinakot kaya binasura lang. Pero sa totoo lang, basura naman talaga. After humabasura niyan, after 1 day, 2 days lang yata, nagsampa naman ho ng kaso. Mga kababayan, ito naman hong si Boy Tapang, itong si Vice Mayor, Acting Mayor ho dyan sa Davao, itong si Baste Duterte. Gusto talaga nila bigyan ng sabit. Gusto talaga nila bigyan ng kaso. Ito hong si Secretary Boying Crispin Remulla. Para ho hindi maging tawag dito, qualified ho sa pagiging ombudsman. Kasi mga kababayan, kahapon ho, napasama na ho si Sec Boying Remulla doon ho sa mga pasok ho na pangalan na po pwedeng mapili ho ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ombudsman. Naganap, nangyari na ho mga kababayan, yung ating hinihintay, inaasam na itong si Secretary Boying Crispin Remulla ang bagong ombudsman ho, mga kababayan. Breaking news, PBBM in-appoint si Remulla as ombudsman. Itinalaga ni President Bongbong Marcos si Department of Justice DOJ Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Nako. Ang nakakaano niyan, mga kababayan, sino kaya ang magiging DOJ Secretary naman ngayon? Ano? Kung ako masusunod, maganda, ibalik na lang si Laila de Lima, para maganda leche-leche na, yung mga didisit, mga Duterte. Kasi mga kababayan, sa mga hindi pa ho nakakaalam, baka ngayon pa lang ho nagugustuhan ng istorya, usaping politika, ito hong si dating Senadora Laila de Lima, dati hong secretary ho yan ng Department of Justice. Panahon ho ni nasirang Pinoy. Isipin nyo kung sakali mangyari, si Laila de Lima ang maging secretary ng DOJ. Nako. Baka kung itong mga didisit na ihina ho sa kanilang mga salawal dahil sa ginawang pag-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Secretary Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman, kung naihi sila dyan sa salawal nila, baka maebak na ho, madumi na ho sila sa salawal nila pag ito hong si Laila de Lima ay maging secretary ng Department of Justice. Pag sinabi Chris Ulo, hindi po pwede, congressman yan, representative yan.
Baka nakakalimutan nyo, si Sec Boyeng Rimulya, nung inupuho bilang Department of Justice sa kalihim secretary, nanalo ho yan sa isang distrito ho sa Cavite. Baka nakakalimot kayo. May pwesto yan doon sa Cavite noong 2022. O, hinugot ni Pangulong Bongbong Marcos kahit nanalo siya ron. Ano ba ang kapangyarihan ng ombudsman? Nako, mga kababayan, napakalawak ho ng kapangyarihan ho ng ombudsman. Pag yan naging ombudsman ka, pinili ng presidente, 7 taong ka dyan. Hindi ka mapapaalis. Hindi ka mapapatalsik. At may karapatan kang magbigay ng pwede kang may karapatan ka umusisa, magkaso, magpasumpina, marami pa iba't iba. Especially ang mga pinakaikialaman ho nito, ang korupsyon. Alam naman ho natin, mga kababayan, dyan ho sa ombudsman. Ang dami hong inupuang kaso. Yung dati hong ombudsman, yung matanda. Ano bang pangalan ng taong yun? Hindi ko masyadong si Martires. Tingnan nyo, hirap na hirap ako mabanggit yung apelido. Hindi ko matandaan, alam nyo kung bakit. Napakatahimik ho nung apelidong yan. Ang hirap tandaan, ibig sabihin, hindi naman siya napag-uusapan dahil naglugaw lang yan dyan sa pwesto niya. Marami hong inupo ang kaso yan. Ako nga, natatandaan ko. Si Pulong, si Bongo, alam ko may kaso dyan eh. Sinampaho ni dating Senador Antonio Trillanes. Wala, inupuan lang ni Martires. Si Isko, napag-usapan lang. Naalala nyo nung nakaraan, di ba, nag-rally? Itong si Atty. Topacio, kasama ho yung mga vendor ho sa Divisoria. Kasi may kaso yata itong si Isko noong 2020, itong Flander, na hanggang ngayon hindi pa rin umuusad. Doon sa pamumuno ho ng Martires. Si Harry Roque nakasuhan din ho nung 2022 ba? 2023? Land grabber. Doon sa Bataan Maribeles ba yun? Basta somewhere in Bataan. Hindi rin ho umusad. Anong ginawa nito ni Martires dyan sa 7 taon? Wala man lang yatang nakasuhan. Ibig sabihin, Martires, kung wala kang nakasuhan sa loob ng 7 taon, ibig sabihin, wala man lang kayo nakaso, wala man lang kayo nakita, Martires, na dapat makasuhan, makakulong itong politikong ito. Anong klase ito? Sigurado, mga kababayan, kaya itong mga DDS, especially itong pamilya Duterte, BP Sara, lalo na yung si Baste, sigurado kaya talagang ayaw nilang maupo bilang ombudsman itong si Sec Boyeng Rimulya dahil sigurado may paglalagyan sila. Pakinggan muna ho natin ito, mga kababayan. Narito na ang PTV Balita ngayon. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong ombudsman ng Republika ng Pilipinas si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasunod ng pagtatapos ng termino ni Honorable Samuel R. Martires noong Hulyo. Matatandaang si Secretary Remulla ay nagsilbi na ika-59 na kalihim ng Department of Justice simula noong Hunyo 2022. Ngayon, bilang ombudsman, inaasahang ipatutupad ni Remulla ang pagiging bukas at tapat sa serbisyo, pagpapalakas ng hakbang kontra korupsyon at titiyaking na ipagkakaloob ng patas at mabilis ang hustisya para sa lahat. Actually, mga kababayan, may mga iba't ibang tawag dito, may iba't ibang paliwanag ho diyan ho yung mga, actually, mga nagsasabi lang naman ito, mga kontra lang naman sa Administrasyong Marcos. Especially mga DDS ito.
Politiko raw kasi ito si Sec Boyeng Rimulya. Dapat daw hindi raw gawing ombudsman. Sa akin mga kababayan, kahit politiko ito, kung deserve karapatan niya maging ombudsman at hindi niya tutulugan, hindi niya uupuan, hindi niya lulugawin yung mga nakabimbing, mga naka-floating kaso diyan, di much better. Para saan anong point nung dapat maupong maging ombudsman? Yung hindi politiko, kung wala rin namang gagawin, tutulugan lang lulugawin lang. Uupuan lang yung mga kaso diyan katulad ng mga nila Martires. Hindi nga siya politiko. Tapos naging ombudsman siya. Ano ginawa niya? Hindi man lang bumunggo. Wala man lang tapang. Takot yata kaya ayaw bumunggo eh. Dito tayo kay Sec Boyeng Rimulya kasi mga kababayan, ito talaga. Bago pinili ni Pangulong Bongbong Marcos ito, pasok yung kanyang pangalan sa dapat pagpilian. So, ilalagay ba yan doon kung hindi siya karapat-dapat? Baka naninibago lang kayo. Dahil ito politiko, tapos bumubunggo. No? May tapang itong si Boyeng Crispin Rimulya. Ano ba mga achievement nito? Kay Tebes. Ha? Kibuloy. Sino pa? Digong. Ito yung kay Atong Ang. So, bumubunggo talaga ito, mga kababayan. May tapang itong Rimulya, ha? Pakinggan pa natin ito isang balitang ito. Oreo, taste that makes you dance. Dali po Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ay tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong ombudsman. Sa kabila ito ng pagtutol ng ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, planchado na ang planong ipakulong si Vice President Sara Duterte dahil sa pag-upo ni Rimulya. Pero sabi ng palasyo, magiging patas si Rimulya. Ipakukulong kasi may ginawa. 'Di ba? Baka. 'Di ba? Kesa naman sa may ginawang kalokohan, may ginawang paglawag sa batas, tapos yung ombudsman ay natutulog lang, ayaw bungguin ng mga Duterte. Baka naman dapat talaga makulong. 'Di ba? Tuloy natin. Sa pwestong ang trabaho ay magsampa ng mga kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang araw matapos isumite sa Malacanang ang pangalan ng mga rekomendado ng Judicial and Bar Council na maging ombudsman, inanunsyo na ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kasalukuyang Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. As Ombudsman, Rimulya is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. Sa 1987 Constitution, tinawag ang ombudsman bilang protector of the people o tagapagtanggol ng taong bayan. Layo nitong maging corruption prevention arm ng gobyerno at kasama sa trabaho nito ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Tingnan mo na, si Dave Gomes yun sekretary ng PCO. Sasalita pala yan? Sasalita pala si Dave Gomez? Parang maninibago ako Sir, buti lumabas ka ng lungga mo. Opisyal. Sabi ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, inaasahang itataguyod ito ni Rimulya. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Papalitan ni Rimulya si dating Ombudsman Samuel Martirez na nagretiro noong Hulyo. 7 taon ang kanyang termino na magtatapos sa taong 2032. Ang kanyang appointment, hindi rin kailangan ng confirmation ng Commission on Appointments. Pero sa confirmation hearing kanina, ni retired Supreme Court Associate Justice Jose Mendoza bilang miyembro ng JBC, tinanong siya kung bakit isinama si Rimulya sa shortlist. Sa ilalim kasi ng JBC rules,
rules, hindi maaring manominate ang isang may kasong kriminal o administratibo. Matatanda ang sinampahan ni Senadora Amy Marcos Remulla ng reklamo sa ombudsman kaugnay sa pag-aresto. Yun nga yung sinasabi ko. Pilit nilang sinasampahan ng kaso ito kasi nag-apply bilang ombudsman na alam nilang pag pumasok sa list na napasama nga, pwedeng mapili ni Pangulong Bongbong. Ayaw nila yon. Kasi nga, alam nila na kapag ito naging ombudsman, tapos ang maligaya ng mga Duterte. Ulit natin. Aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot naman ni Mendoza, nakakuha si Remulla ng clearance mula sa ombudsman. Surely you're aware that the pending cases were not merely administrative, but in fact criminal. We are aware of that, but he was able to obtain a clearance. Tanong naman ni Senador Rodante Marcoleta, nakonsidera ba ang sworn opposition na isinumite niya at ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte laban kay Remulla? What I heard yesterday was the argument that it refers the complaint refers to the same act which was in a complaint previously dismissed by the ombudsman. The majority took light of the opposition of a senator of this republic, Mr. Justice. That is a fact, Your Honor. Sa huli, pinagpaliban ng confirmation ni Mendoza dahil umano sa kakapusan ng oras. Pagdepensa naman ng Malacanang, dumaan sa proseso ang nomination ni Remulla bago ito napili ng Pangulo. We have the highest confidence in Secretary Remulla that he will be very impartial in when he assumes this new role as the ombudsman. At the end of the day, after the President receives the recommendation from the JDC, it's still the decision of the President after he receives the shortlist. Sa panayam naman ng media, sinabi ni Senadora Marcos na naniniwala siyang ang paglalagay kay Remulla sa ombudsman ay nakatuon sa pagdidiin kay Vice President Sara Duterte. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako hay, ang plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Hinihingan namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Para bang lumalabas, para bang sinasabi ni Amy Marcos, no? Na inupulang ni Pangulong Bongbong itong si Remulla bilang ombudsman para lang kay VP Sara. Kung mayroon talaga siyang nilabag diba? Kung karapat dapat talaga siyang makakulong Diba? Ganun lang naman yun Kesa nga kay Martires. Hindi lang kay VP Sara, hindi niya pinansin yung kay VP Sara. Ang dami niya rin inupo ang kaso. So anong silbi nun? Diba? Ako naman naniniwala ako, hindi lang naman kung sakasakali si VP Sara ay makakasuhan ng ombudsman. Malamang hindi lang yan. Marami pa hong mga politiko na, kasi ang trabaho nito mag-monitor ho sa mga tiwaling politiko. Katutok, 24 oras. Tiniyak naman ni incoming Ombudsman Jesus Crispin Remulla na di niya gagamitin ang bagong posisyon para targetin ang isang political camp at wala siyang sisinuhin. Sinagot din niya ang mga plano sa ilang isyong hawak na ng Ombudsman, kabilang ang mga reklamo kaugnay ng mga flood control project at ang rekomendasyon laban sa Vice Presidente dahil sa confidential funds. Nakatutok si Salima Refran. Cheese Whiz has calcium that helps make your bones strong. For the strength to do more. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, then let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Alam ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang timing ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong ombudsman sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Ang ICI at DPWH nagsumiti na ng rekomendasyon sa ombudsman para sa paghahain ng mga reklamo sa mga may kaugnayan sa anomalya.
Pero bago pa man makaupo sa kanyang bagong tungkulin, hinaharang na ito ng kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos at ilang pang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Marcos, ang paglalagay kay Remulla sa ombudsman ay nakatuon sa pagdidiin kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak ni Remulla, It will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya, narinig niyo. Wala hong sisinuhin ang bagong ombudsman na si Sikboying Crispin Remulla. Walang sisinuhin. Ibig sabihin, kahit si BP Sara, kahit si Pulong, kahit si Digong, walang sisinuhin. Lahat ng Duterte, kung kinakailangan makulong, kasuhan dahil may ginawang kalokohan, kakasuhan. Walang sisinuhin. Ibig sabihin, kahit sino sa mga DD shit. Di ba? tayo sisinuhin dito. Pero alam din ni Remulla na isa sa kanyang hahawakang issue bilang ombudsman ay ang issue ng confidential funds ni Vice President Duterte. Matatanda ang isinumite sa ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa paggamit ng confidential funds ng bise at nagrekomenda ng paghahain ng... Ayan, isa rin niya sa tinulugan, inupuan lang. Nilugaw lang ho ni Martinez. Ni Martires, ba? Oh. Wala rin ho siyang ginawang paggalaw move dyan. Ano kaya naging achievement doon? Ano yun? Umupo lang ng 7 taon. Ano yun? Umupo lang ng 7 taon? Ay sana, Sikboying Remulla, tignan mo rin yung mga ginawang trabaho dyan ni Martires. Kung ano mga pinaggagawa niya dyan, pati sa pondo. Kasi parang inupuan lang yung... Nagpatanda lang yata yung sa opisina niya. Plunder charges laban sa kanya. Nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuknatin natin. Pag-aralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Bago raw i-anunsyo ang kanyang appointment, kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla sa kanyang. Nasabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya... Kinausap ni Pangulong Bongbong Sikboying, trabaho ka dyan, yung talagang nararapat gawin mo. Yes, sir, Mr. President. Naloko na! Magka-leche-leche na ang buhay ng mga DD shit. Nataranta na ang pamilya Duterte. Sipin mo, dating sekretary ng DOJ, Sikboying Remulla, naging ombudsman. Naka pa. So, nako mukhang kung nung mga nakaraang araw, linggo, buwan, taon ay tahimik ho ang opisina ng ombudsman, tahimik ho ang pangalang Ombudsman Martires dahil hindi ho siya napag-uusapan, wala namang bali-balita dyan, no? Inupuan ho yung maraming kaso, naku, mukhang magiging maingay ho ang opisina ng ombudsman dahil siguradong maraming mga gagawing pagbubulatlat, pagre-review, mga kasong naka-floating dyan na talagang tatrabahuhin ngayon ho ni bagong Ombudsman Secretary Boying Crispin Remulla, mga kababayan. So update ho tayo dito sa ating YouTube channel. Kita-kits po tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.